everyone and welcome to another video. Again, ako po si Arlene, currently solo traveling dito sa Barcelona, Spain. So, if interesado kayo sa mga travel contents or mga lifestyle contents in general, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. I-follow niyo rin po ako dun sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko yung link sa baba if in case interesado kayo. And so, for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga realidad ng solo traveling. Kasi 'di ba, pag once na narinig natin yung travel in general, parang yung naisip natin lagi is that puro masaya, puro maraming activities, or ang daming adventure. Or although, totoo naman yun. Kasi syempre, every time na nagta-travel tayo, it's an adventure, tapos masaya talaga siya. Kaso, iba kasi pag once na nagso-solo travel ka, marami tayong mga hindi nakikita behind the scenes na for me personally, natutunan ko lang siya nung nag-start na rin talaga ako mag-solo travel. So, yeah, yun yung pag-uusapan natin today, and really yung intent ng video na to is sana makatulong siya dun sa mga nagre-research about solo traveling if ever interesado kayo na mag-solo travel very soon. Konting disclaimer lang before tayo mag-start. Kasi hindi ko ika-categorize yung sarili ko as an experienced solo traveler. Kasi kaka-start ko lang very recently nung 2019 up until right now. So obviously, hindi ko or marami pa akong hindi na-experience compared dun sa mga super tagal na talaga nilang nagso-solo travel. Yung i-share ko lang for today is kung ano so far yung mga natutunan ko. And hopefully, meron din kayong matutunan dun sa next na solo travel ninyo. So, yung first reality of solo traveling para sa akin is that it could be more expensive. Kasi, syempre, di ba, pag you're traveling with a group, meron kang kahati sa mga gastos. Meron kang ka-share sa hotel or sa Airbnb, sa taxi, or especially sa mga pagkain. Kaso, pag mag-isa mo lang, ikaw lahat yung mag-shoulder. So, definitely, mas mahal talaga siya. Although, meron ka din namang mga pwedeng gawin para mas makatipid ka. And if interesado kayo dun sa mga parang budgeting tips, pag nagsa-solo travel ka, let me know sa comment section below, and yun po yung next na gagawin kong video. But really, in general, mas mahal talaga siya pag magsa-solo travel ka. Kaso, para sa akin, worth it naman siya kasi yung experience and yung mga matutunan mo is magko-compensate naman dun sa monetary na nagastos mo. Now, second thing is regarding safety. Kasi maraming mga connotation na, hindi safe mag-solo travel, lalo na pag babae ka, maraming mga crimes na pwedeng mangyari. But for me, in general naman, kahit nasan ka, meron at merong mga dangers na pwede mong kaharapin. It's just that you have to be more aware doon sa surroundings mo. Para sa akin, and so far sa experience ko, solo traveling is safe. Although, yun nga, kailangan mo lang mas maging alert dun sa mga taong nakakasalamuha mo and kung nasaan ka. Kailangan mo ring mag-research in advance dun sa mga activities na gagawin mo and para prepare ka. Okay, so pangatlo, solo traveling can be very liberating. Kasi, 'di ba, pag once na nagta-travel ka, aware ka na nandun ka sa isang sitwasyon na walang nakakakilala sa'yo. And very comfortable ka, natanggalin yung security blanket na parang nilalagay natin sa sarili natin pag once nandun tayo sa comfort zone natin, wherein hyper-aware tayo sa posibleng sabihin ng mga ibang tao, or sometimes even natatakot tayo na baka may ipuna yung mga ibang tao sa paligid natin. Whereas pag nagta-travel ka, tanggal lahat yun. So mas na-challenge mo yung sarili mo to test yung limit mo, to try new things, or to even socialize sa mga tao. Basta mga bagay na usually hindi natin ginagawa pag once na nandun tayo sa comfort zone natin. And
for me, this is very freeing kasi mas nakikilala mo yung sarili mo, nare-realize mo na meron ka pa palang mga kayang gawin na yun nga, hindi mo siya matututunan kung hindi mo i-experience na mag-solo travel. So next, solo traveling can be scary. And I think isa to nun sa mga hindi fancy na reality ng solo traveling. Kasi, again, syempre, nandun ka sa isang lugar na hindi pamilyar sa'yo, especially if hindi mo naman naiintindihan at hindi ka naman nakakapagsalita ng lengguwahe nila. Nakakatakot talaga siya. Nung first time kong mag-solo travel, natatakot nga akong pumasok sa restaurant kasi baka hindi sila nakakapag-English or baka mapahiya ako. Pero ayun nga, kailangan mong mag-survive. So you still push yung sarili mo na i-overcome kung ano man yung mga fears na nai-encounter mo. And yun yung isa actually na joy ng solo traveling kasi again, going back dun sa third point natin, natetest mo talaga yung limit mo, mga normal things na, hindi ka komportableng gawin. So, even though may mga bagay talaga na nakakatakot about solo traveling, I hope na hindi yun yung maging basihan ninyo not to do it. Kasi at the end of the day, meron at meron ka namang matututunan sa bagong experience na to. Okay, so next one I think is yung isa sa pinakamalaking lessons ko as a solo traveler. Ito yung reality na solo traveling can be very lonely, And I think mas mag-a-apply to pag once na matagal yung travel mo. Iba kasi pag once na nagta-travel ka ng ilang araw or isang linggo versus pag nagta-travel ka say ng mga more than 3 weeks. Kasi nagpupunta ka dun sa mga iba't ibang stages emotionally, and since yun nga, mag-isa mo lang, wala kang nakakausap masyado on a personal level. I mean, meron kang mga makakausap na mga iba't ibang tao along the way. Pero syempre, hindi mo naman masishare lahat yung mga bagay-bagay na normally sinishare mo dun sa mga close friends mo or dun sa family mo. So, isang factor yon pag once na nagso-solo travel ka. Kasi marami kang moment na you're one doon sa emotions mo. Marami kang nararamdaman na sometimes hindi mo na rin maintindihan. Kaya I think for me, ang hirap siyang i-explain kasi basta parang iba-iba yung mga nai-experience mo emotionally. Nandiyan na yung parang excited ka dun sa mga bagong experiences mo, excited ka dun sa mga bagong lugar na pinupuntahan mo, dun sa mga bagong pagkain na natitikman mo, but at some point naghahanap ka nung familiarity na ay sana ma-share ko to doon sa family ko or doon sa mga friends ko. But wala kang ganun. So, kung ginagawa mo siya almost everyday, nagiging mahirap siya. So, nag-a-add up yung mga ganong klaseng emosyon. But yeah, I think kaya ako sinabi na isa ito sa mga biggest lessons ko as a solo travel kasi almost every time na nagso-solo travel ako, kahit gaano ko kagusto yung lugar na pinupuntahan ko, at some point pupunta ka dun sa space na yon. And I think it's a normal process, normal experience na madadaanan mo pag nag-solo travel ka. But it's something na I would highly suggest na i-embrace natin. Kasi meron din naman tayong natututunan dun sa mga panahon na, hindi tayo masaya. Okay, so on a lighter note, yung next na point natin is that solo traveling can allow you to get to know yourself better. Kasi yun nga, yung mga points na sinabi ko kanina wherein wala ka sa comfort zone mo, you're trying to test your limits, challenge yourself, and also get to know other people. Yung mga experiences na yun would allow you to
get to know yourself better. Kasi magugulat ka na lang na, ay, kaya ko pala yun, or pwede ko palang gawin yun. And yun yung mga type of things na babaunin mo pag uwi mo na, oh, nakaya ko nga yun nung mag-isa lang ako dito. Why not now na nandito ako sa lugar na pamilyar sa akin, 'di ba? And also, pag once na nagso-solo travel ka kasi, marami kang moments where you're alone with your thoughts, you're alone with your emotions. And syempre, marami ka ding oras to process yung mga emotions na yon. And when we give ourselves time to understand kung ano yung nararamdaman natin, mas nakakatulong din siya para makapag-create tayo ng solusyon kung ano yung gagawin natin to address kung ano man yung kailangan nating i-address or to move forward sa mga buhay-buhay natin. And actually, isa to dun sa mga reasons kung bakit lagi kong ini-encourage yung mga kakilala ko to try solo traveling. Kasi definitely marami kang matututunan dun sa mga history ng lugar na pupuntahan mo, mga pagkain na matatry mo, or even yung mga language na maririnig mo along the way. Very interesting din yung mga bagay na yun. But for me, yung parang space na pwede mong makilala yung sarili mo just by solo traveling is really big. Kasi makakatulong talaga siya sa'yo. Hindi ko siya alam kung paano like fully i-verbalize, but it really helps for you to understand yung sarili mo, kung ano yung next na gagawin mo, especially if meron kang mga pinagdadaanan, you know, sa career mo, sa personal life mo. I think if you like really give yourself time talaga na tutukan kung ano yon, it would really help you to it would really help you kung ano yung it would really help you to realize kung ano yung next steps na gagawin mo. Okay, so yung next point natin and yung last point is that solo traveling can help you to be more independent. Kasi obviously, wala ka namang aasahan na iba, ikaw lang. Mag-start yan sa pagpaplano nung trip mo, and then pagpaplano ng mga itinerary, ikaw lang talaga or yung sarili mo lang talaga yung aasahan mo. So, mafu-force ka din na matuto ng mga bagong skills na kakailanganin mo. Like for example, pagbabudget. Kasi wala ka namang aasahan na iba na pwedeng magtingin ng mga expenses mo, kundi ikaw lang. Second thing is, yung sa navigation, kunyari ng mga direksyon. Ako, guilty ako dyan kasi super bobo talaga ako sa direksyon. Pero every time na nagso-solo travel ako, finu-force ko talaga yung sarili ko na i-understand yung lugar or i-check yung Google Map para hindi ka mawala kasi sayang lang din siya sa oras. But yeah, I think isa din to dun sa mga gustong or sa mga parang very interesting na natutunan ko sa pagsa-solo travel, kasi marami ka ding natututunan ng mga bagong skills na parang hindi natin masyadong binibigyan ng importansya kasi parang ang liit-liit na bagay. Pero again, pag yung aasahan mo is yung sarili mo lang, wala ka talagang magagawa kundi gawin kung ano yung kailangan mong gawin para mag-survive. Okay, so yun yung mga realities of solo traveling for me. Marami pa akong gustong i-share actually, pero ayoko nang masyadong pahabain yung video na to. Pero kung interesado kayo na mag-part 2 tayo, let me know dun sa comment section below. And yeah, gagawa tayo ng part 2. But gusto ko lang i-end yung video na to by saying na despite yung mga, you know, ups and downs ng solo traveling, is still something na i-recommend ko kung gusto nyong i-try. Kasi wala naman talagang perfecto. Regardless kung nagta-travel ka with friends, with family, or kung mag-isa ka lang, meron at merong mga bagay na mangyayari na hindi natin ini-expect. It's how we react or how we navigate dun sa mga imperfections na yon or dun sa mga unexpected things na yon yung magmamatter. Kasi meron ka din naman matututunan. Hindi sa lahat ng times na nagta-travel ka, masaya ka lang parati. Hindi yun yung realidad. And for me personally, mas na-appreciate ko din yung mga times na hindi talaga
nag-go according dun sa plano mo kasi marami kang matututunan. And lagi kong inuulit-ulit to sa video na to na marami kang matututunan kasi yun talaga yung yun naman talaga yung totoo kung paano mo i-accept yung mga challenges na yun na may experience natin. But otherwise, traveling in general is so much fun. I highly recommend na itry nyo siya. Dahil dun sa mga sinabi ko, it doesn't need to be very fancy. Hindi nyo kailangan mag-international travel agad. Sa Pilipinas alone, marami kang lugar na pwedeng puntahan and pwede mong itry pa din yung solo traveling. So, I hope na na-enjoy nyo yung video na to. And kung meron pa kayong mga solo travel contents na gusto nyong makita in the future, again, don't hesitate to let me know sa comment section below. But thank you so much guys for watching and I'll see you next time.